Sa paanan ng bundok ng Marahuyo, may isang maliit at tahimik na baryo na tila nakalimutan na ng panahon. Napapalibutan ito ng luntiang kagubatan at malinaw na batis na umaagos mula sa itaas. Dito naninirahan si Alina, isang dalagang ulila na kilala sa baryo dahil sa kanyang kabaitan at kasipagan. Maagang naulila si Alina sa kanyang mga magulang dahil sa isang malubhang karamdaman. Mula noon, siya na ang nagtaguyod sa sarili, nagtatanim, nangangalap ng kahoy, at paminsan-minsan ay tumutulong sa mga kapitbahay kapalit ng kaunting pagkain. Ngunit sa kabila ng hirap ng buhay, hindi kailanman nawala ang kanyang pag-asa at kabutihan ng puso. Isang dapit hapon, habang papalubog ang araw at tinatabingan ng ginintuang liwanag ang kagubatan, nagpasya si Alina na pumasok sa masukal na bahagi ng gubat upang mangolekta ng kahoy. Karaniwan nang iniiwasan ng mga taga-baryo ang lugar na yon, sapagkat sinasabing doon naninirahan ang mga mahiwagang nilalang. Ngunit para kay Alina, wala siyang pagpipilian. Habang siya'y naglalakad sa ilalim ng matatayog na puno, napansin niya ang isang kakaibang liwanag sa di kalayuan. Para itong kumikislap na parang bituin na bumaba mula sa langit. Dahil sa kanyang pag-uusisa, dahan-dahan siyang lumapit dito. Sa kanyang paglapit, nakita niya ang isang nilalang, isang diwata na nakahandusay sa lupa. Ang diwata ay may mahahabang buhok na kumikislap na tila pilak at pakpak na bahagyang napunit. May sugat ito sa kanyang braso at tila nangihina. Nagulat si Alina, ngunit agad siyang nakaramdam ng awa. "Yata't isa kang diwata," bulong niya sa sarili. Lumapit siya at dahan-dahang inalalayan ng nilalang. "Huwag kang mag-alala, tutulungan kita," wika niya, kahit hindi niya alam kung maiintindihan siya ng diwata. Dinala niya ito sa isang malapit na kublihan at ginamot gamit ang mga halamang alam niyang nakapagpapagaling. Pinunasan niya ang sugat at tinapala ng dahon na karaniwang ginagamit ng mga matatanda sa baryo. Ilang sandali pa, unti-unting nagmulat ng mata ang diwata. "Bakit mo ako tinulungan?" Mahina nitong tanong. Ngumiti si Alina. "Dahil kailangan mo ng tulong, wala nang ibang dahilan." Napatingin ang diwata sa kanya, tila sinusuri ang kanyang puso. "Marami sa mga tao ang natatakot sa amin," wika nito. "Ngunit ikaw, hindi." Umiling si Alina. "Hindi ako natatakot sa hindi ko nauunawaan, mas natatakot ako sa kawalan ng awa." Sa sandaling iyon, isang kakaibang liwanag ang bumalot sa paligid. Ang hangin ay tila huminto at ang mga dahon ay kumaluskos na parang may lihim na awit. Umangat ang diwata at unti-unting gumaling ang sugat nito. Sa kanyang kamay ay lumitaw ang isang maliit ngunit kumikislap na bato, tila buhay at humihinga sa liwanag. "Alina," wika ng diwata, "ang iyong kabutihan ay hindi karaniwan. Bilang pasasalamat, ibinibigay ko sa iyo ang batong ito." Tinanggap ni Alina ang bato, bagamat hindi niya lubos na nauunawaan ang kahalagahan nito. "Ano po ba ito?" tanong niya. "Isang mahiwagang bato," sagot ng diwata. "Taglay nito ang kapangyarihang magbigay, ngunit hindi basta-basta. Ibinibigay lamang nito ang tunay na ninanais ng pusong dalisay. Ngunit mag-ingat, sapagkat ang kapangyarihan nito ay maaaring magdala rin ng kapahamakan kung gagamitin sa maling paraan." Biglang nag-iba ang tono ng diwata, mula sa malumanay ay naging seryoso. "Hindi lahat ng hiling ay biyaya, may mga hiling na sumpa." Napatingin si Alina sa bato. Ang liwanag nito ay tila kumikislap kasabay ng tibok ng kanyang puso. "Paano ko po malalaman kung tama ang aking hiling?" tanong niya. Ngumiti ang diwata.
Makinig ka sa iyong puso, ngunit huwag kalimutang gamitin ang iyong isip. Sa isang iglap, ang diwata ay naglaho. Iniwan si Alina na nag-iisa sa gitna ng kagubatan, hawak ang mahiwagang bato. Habang siya'y naglalakad pa uwi, ramdam niya ang kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Hindi dahil sa takot, kundi sa responsibilidad na kaakibat ng regalong kanyang tinanggap. Sa kanyang munting kubo, inilapag niya ang bato sa isang lumang mesa. Pinagmasdan niya ito habang patuloy itong kumikislap sa dilim. Kung totoo ang kapangyarihan mo, bulong niya, maaari mo bang baguhin ang buhay ko? Ngunit hindi siya agad gumawa ng hiling. Sa halip, siya'y umupo at nag-isip. Sapagkat sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hawak niya ang kapangyarihang baguhin ang kanyang kapalaran. Ngunit kasama nito ang isang tanong na mas mahirap sagutin. Ano nga ba ang tunay niyang ninanais? Sa labas ng kanyang kubo, unti-unting lumakas ang hangin. Ang mga puno ay kumaluskos at ang gabi ay tila may dalang lihim na hindi pa nabubunyag. At sa gitna ng katahimikan, ang mahiwagang bato ay nagpatuloy sa pagliwanag. Parang may sariling isip, naghihintay ng tamang sandali. Hindi alam ni Alina na ang regalong kanyang tinanggap ay hindi lamang biyaya, kundi simula ng isang masalimuot na kapalaran na magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. Nagising si Alina kinabukasan na tila may kakaibang pakiramdam. Parang ang mundo sa kanyang paligid ay hindi na katulad ng dati. Ang sikat ng araw na sumisilip sa kanyang maliit na bintana ay mas maliwanag, at ang hangin ay tila may dalang lihim na hindi niya maipaliwanag. Agad niyang naalala ang mahiwagang bato. Napabangon siya at nilapitan ang lumang mesa kung saan niya ito iniwan. Naroon pa rin ito, kumikislap, tila buhay, at banayad na umiinit sa kanyang palad nang ito'y kanyang hawakan. Hindi lang ito panaginip, bulong niya. Umupo siya at matagal na pinagmasdan ng bato. Naalala niya ang sinabi ng diwata. Ang kapangyarihan nito ay hindi basta-basta at hindi lahat ng hiling ay biyaya. Ngunit sa kabila ng babala, hindi maikakaila ni Alina ang hirap ng kanyang buhay. Wala siyang sapat na pagkain. Madalas ay isang beses lamang siya kumakain sa isang araw. Ang kanyang kubo ay halos bumigay na sa tagal at pagkasira. At sa bawat gabi, siya'y natutulog na may pangambang baka bukas ay wala na siyang lakas para magpatuloy. Kung hihiling ako, mahina niyang sabi, hindi ba't para rin ito sa aking ikabubuti? Ngunit agad niyang kinontra ang sarili. Pero paano kung mali ang hiling ko? Lumipas ang ilang oras na puno ng pag-aalinlangan. Sa huli, nanaig ang kanyang pangangailangan. Hinawakan niya ng mahigpit ang bato at pumikit. Kung tunay ang iyong kapangyarihan, sambit niya, nais ko lamang ng sapat na pagkain, hindi para yumaman, kundi upang mabuhay ng maayos. Isang saglit na katahimikan ang bumalot sa paligid. Pagkatapos, isang marahang liwanag ang sumiklab mula sa bato. Napaatras si Alina, nagulat sa biglaang pagbabago. Ang hangin sa loob ng kanyang kubo ay tila gumalaw at ang ilaw ay kumalat sa bawat sulok ng silid. Pagmulat niya ng mata, napansin niyang may mga bagay na unti-unting lumilitaw sa kanyang harapan. Isang sisidlan ng bigas, mga sariwang gulay, isang palayok na may mainit na sabaw, at isang maliit na basket ng prutas. Napahawak si Alina sa kanyang bibig sa labis na pagkagulat. Totoo nga, bulong niya. Dahan-dahan siyang lumapit at hinipo ang mga ito. Totoo ang lahat. May init ang sabaw,
May amoy ang pagkain at ang bigas ay sariwa. Hindi niya napigilang mapaluha. Sa unang pagkakataon, matapos ang napakatagal na panahon, siya'y kumain ng busog. Ngunit habang siya'y kumakain, may isang bahagi ng kanyang isipan ang hindi mapakali. Ganito ba kadali? Tanong niya sa sarili. Isang hiling lamang at nagbago ang lahat? Sa sumunod na mga araw, napansin ni Alina ang kakaibang epekto ng kanyang ginawa. Hindi na siya nagugutom. Hindi na niya kailangang magtrabaho ng labis. Ang kanyang katawan ay unti-unting lumakas. Ngunit kasabay nito, napansin din niya ang pagbabago sa kanyang paligid. Ang kanyang mga kapitbahay, na dati kapwa niya naghihirap, ay nanatiling ganoon. Isang araw, habang siya'y naglalakad sa baryo, nakita niya ang isang batang lalaki na nanginginig sa gutom. Nakaupo ito sa tabi ng daan, hawak ang kanyang tiyan. Manang, may pagkain po ba kayo? Mahina nitong tanong. Napahinto si Alina. May pagkain siya. Marami. Ngunit bigla siyang nag-alinlangan. Kung ibibigay ko ito, mauubos din, bulong ng isang tinig sa kanyang isipan. Ngunit may isa pang tinig na sumagot. Hindi ba't ito ang dahilan kung bakit ka humiling? Napapikit si Alina, tila nahahati sa dalawang desisyon. Sa huli, lumuhod siya sa harap ng bata at ibinigay ang bahagi ng kanyang pagkain. Hindi ka dapat nagugutom, malumanay niyang sabi. Ngumiti ang bata habang kumakain at sa sandaling iyon may kakaibang init na bumalot sa puso ni Alina, isang pakiramdam na hindi kayang tumbasan ng anumang hiling. Ngunit hindi lahat ay nakakita nito bilang kabutihan. Sa di kalayuan, may isang pares ng matang tahimik na nagmamasid. Si Mang Doro, isang matandang kilala sa baryo bilang mapagmatyag at tuso. Napansin niya ang pagbabago kay Alina. Dati hirap na hirap ang batang iyon, bulong niya sa sarili. Ngayon, tila hindi na uubusan ng pagkain. Nagdilim ang kanyang mukha. May tinatago siya. At sa sandaling iyon, nagsimula ang isang lihim na interes. Isang pagnanasa na unti-unting lalaki, tulad ng apoy na nagsisimula sa maliit na sindi. Samantala, si Alina ay bumalik sa kanyang kubo, dala ang magaan na pakiramdam sa kanyang puso. Ngunit hindi niya alam. Ang kanyang unang hiling ay hindi lamang nagbukas ng pinto sa kaginhawaan, kundi pati na rin sa mga matang nagmamasid at sa mga pusong unti-unting nauudyok ng inggit at kasakiman. Lumipas ang ilang araw mula nang gawin ni Alina ang kanyang unang hiling. Sa bawat umaga, tila mas nagiging magaan ang kanyang buhay. Hindi na niya kailangang mag-alala kung saan kukuha ng pagkain. Ang kanyang kubo ay napupuno ng sapat na biyaya, hindi labis, ngunit hindi rin kukulangin. Ngunit kasabay ng unti-unting paggaan ng kanyang buhay, may isang bagay na hindi niya mapigilang maramdaman. Ang bigat ng mga matang nakamasid sa kanya. Sa baryo ng Marahuyo, walang lihim na nananatiling lihim magpakailanman. Napansin mo ba si Alina? Bulong ng isang babae habang nag-iigib ng tubig. Parang hindi na siya naghihirap. Oo nga, sagot ng isa pa. Dati halos wala siyang makain. Ngayon, tila may sapat pa siyang naibibigay. Hindi kaya may nakatagong kayamanan? O baka may kakaiba siyang natagpuan sa gubat? Unti-unting kumalat ang usap-usapan, parang apoy na mabilis kumalat sa tuyong damo. At sa gitna ng mga bulong-bulungan, may isang taong tahimik na nakikinig. Si Mang Doro. Isang lalaking kilala sa baryo hindi lamang sa kanyang edad,
kundi sa kanyang matalas na pag-iisip at lihim na hangarin. Hindi siya basta naniniwala sa tsismis, ngunit hindi rin niya ito binabalewala. Walang himala na walang pinagmulan, wika niya sa sarili. At walang lihim na hindi nabubunyag. Kinagabihan habang tahimik ang baryo at ang buwan ay nakasabit sa kalangitan, nagpasya si Mang Doro na sundan si Alina. Sa kanyang kubo, si Alina ay nakaupo sa harap ng mesa. Hawak niya ang mahiwagang bato at ang liwanag nito ay bahagyang tumatama sa kanyang mukha. Hindi ko dapat abusuhin ito, bulong niya. Sapat na ang meron ako. Ngunit hindi niya napansin. Sa labas ng kanyang bintana, may matang nagmamasid. Tahimik na sumilip si Mang Doro at sa kanyang nakita, siya'y napahinto. Isang kumikislap na bato. Isang liwanag na hindi pangkaraniwan. At isang dalagang tila nakikipag-usap dito. Isang mahiwagang bagay. Mahinang sabi niya, habang unti-unting lumalalim ang kanyang ngiti. Sa sandaling iyon, nabuo ang isang plano sa kanyang isipan. Hindi na siya naghintay pa. Kinabukasan, maagang nagpunta si Mang Doro sa kubo ni Alina, dala ang isang peking ngiti at kunwaring kabaitan. Magandang umaga, Alina, bati niya. Nagulat si Alina, ngunit agad nang ngumiti. Magandang umaga po, Mang Doro. May maitutulong po ba ako? Napadaan lang ako, sagot nito. Napansin ko kasing tila gumaan ang iyong buhay. Ikinagagalak ko iyon para sa iyo. Napayo ko si Alina. Salamat po. Kung mamarapatin mo, dagdag ni Mang Doro, maaari mo bang ibahagi kung paano? Sandaling natahimik si Alina. Naalala niya ang babala ng diwata. Hindi lahat ay dapat pagkatiwalaan. Wala naman pong espesyal, sagot niya. Mas naging maingat lang po ako sa aking pamumuhay. Ngunit hindi kumbinsido si Mang Doro. Sa halip na magalit, lalo lamang siyang naging determinado. Ganito pala, wika niya sa sarili habang siya'y paalis. Kung hindi mo sasabihin, ako na ang hahanap. Mula noon, mas naging mapagmatsyag si Mang Doro. Pinagmasdan niya ang bawat galaw ni Alina. Kung kailan ito lumalabas, kung kailan ito bumabalik, at kung ano ang kanyang ginagawa. At isang gabi, nakita niya ang kanyang hinihintay. Habang tahimik ang paligid, inilabas ni Alina ang mahiwagang bato. Hindi upang humiling, kundi upang pagmasdan lamang. Ngunit sapat na iyon para kay Mang Doro. Sa wakas, bulong niya. Nang gabing iyon, habang natutulog si Alina, dahan-dahang pumasok si Mang Doro sa kanyang kubo. Tahimik ang kanyang mga hakbang. Maingat ang kanyang galaw. At ang kanyang mga mata ay nakatutok lamang sa isang bagay. Ang mahiwagang bato. Naroon ito, nakapatong sa mesa, patuloy na kumikislap sa dilim. Sa wakas, magiging akin ka rin, wika niya habang inaabot ito. Ngunit sa sandaling hinawakan niya ang bato. Isang matinding liwanag ang sumiklab. Napaatras si Mang Doro, tila nasunog ang kanyang kamay. Sigaw niya pilit pinipigil ang sakit. Nagising si Alina. Mang Doro, gulat niyang sabi. Napatigil ang matanda, nahuli sa kanyang ginagawa. Anong ginagawa ninyo rito? Tanong ni Alina, nanginginig ang boses. Hindi na nakapagsinungaling si Mang Doro. Ang batong iyan, mariin niyang sabi, hindi dapat nasa iyo. Hindi mo alam kung paano gamitin ang kapangyarihan nito. Niyakap ni Alina ang bato, tila pinoprotektahan ito. Hindi ito para sa inyo, sagot niya.
at hindi rin ito para sa kasakiman. Ngunit sa mga mata ni Mang Doro, wala nang natitirang hiya, tanging pagnanasa na lamang. Kung hindi mo ibibigay, kukunin ko ito, banta niya. Sa sandaling yon muling nagliwanag ang bato, ngunit ngayon mas malakas, mas matindi. At sa loob ng kubo ni Alina, nagsimulang gumalaw ang hangin. Tila may paparating na hindi inaasahang puwersa. Ang gabi ay hindi na tahimik. At ang kapangyarihan ng bato ay nagsisimula ng gumising. Sa gitna ng nagngangalit na liwanag sa loob ng kubo ni Alina, tila huminto ang oras. Ang hangin ay umikot na parang may sariling buhay, at ang mahiwagang bato sa kanyang mga kamay ay nagliyab sa isang liwanag na hindi kayang titigan ng matagal. Napaatras si Mang Doro, hawak ang kanyang kamay na tila napaso. Ano? Anong uri ng kapangyarihan ito? Nanginginig niyang tanong. Ngunit bago pa makasagot si Alina, isang malamig na simoy ang biglang pumasok sa kubo. Kasabay nito, unti-unting nag-anyong liwanag ang espasyo sa kanilang paligid, hanggang sa mabuo ang isang pamilyar na anyo. Ang diwata. Siya'y lumitaw na tila hinabi mula sa liwanag at hangin. Ang kanyang mga pakpak ay muling buo, kumikislap sa bawat galaw. Hindi lahat ng kamay ay karapat-dapat humawak sa aking regalo, mariin nitong wika. Napaluhod si Mang Doro sa takot. Maawa ka, hindi ko alam. Alam mo, putol ng diwata. Alam mong hindi iyo ang bagay na iyon, ngunit nanaig ang iyong kasakiman. Natahimik ang matanda, hindi makatingin sa diwata. Samantala, si Alina ay nanatiling tahimik, hawak ang bato. Ngunit ang kanyang puso ay mabilis ang tibok, hindi dahil sa takot, kundi sa bigat ng nangyayari. Alina, mahinahong tawag ng diwata. Napatingin siya rito. Ang kapangyarihang hawak mo ay hindi laruan, patuloy nito. Ito ay sumusubok, hindi lamang sa lakas ng iyong loob, kundi sa kadalisayan ng iyong puso. Opo, mahina niyang sagot. Lumapit ang diwata at tumingin sa kanyang mga mata. Ginamit mo ito para sa iyong pangangailangan, hindi para sa labis na kagustuhan, at ibinahagi mo ang iyong biyaya. Iyan ang dahilan kung bakit nananatili sa iyo ang bato. Napahinga si Alina ng malalim, tila nabawasan ng bigat sa kanyang dibdib. Ngunit hindi pa tapos ang diwata. Maging handa ka, dagdag nito, sapagkat sa bawat paggamit ng kapangyarihan may kapalit. Napakunot ang noo ni Alina. Kapalit po, tumango ang diwata. Ang bato ay hindi lamang nagbibigay, paliwanag nito. Ito ay kumukuha rin, ngunit hindi mo agad mapapansin. Unti-unti nitong sinusukat ang iyong puso. At kapag ikaw ay naligaw, hindi nito tinapos ang pangungusap, ngunit sapat na ang katahimikan upang ipahiwatig ang panganib. Paano ko po mapipigilan niyon? Tanong ni Alina. Sa pamamagitan ng pagpipigil, sagot ng diwata. At sa pag-alala kung sino ka, bago mo ito natanggap. Napayuko si Alina. Samantala, si Mang Doro ay dahan-dahang nagsalita. Kung ganoon, wala na ba akong pag-asa? Tanong niya, tila nagbabago ang tono. Tumingin sa kanya ang diwata, hindi nagalit, kundi malamig. Ang bawat tao ay may pagpipilian, wika nito. Ngunit hindi lahat ay handang harapin ang bunga ng kanilang ginawa. Biglang umihip ang hangin sa loob ng kubo. At sa isang iglap, si Mang Doro ay napaatras palabas, tila itinulak ng isang di nakikitang puwersa. Napadapa siya sa labas, hingal na hingal. Nang muli siyang tumingin sa kubo,
Wala na ang liwanag. Tahimik na muli ang gabi. Sa loob, si Alina ay nakatayo pa rin, hawak ang bato. Ang diwata ay nakaharap sa kanya, ngunit ang anyo nito ay unti-unti nang naglalaho. Hindi ito ang huling pagsubok mo, sabi nito. Marami pang darating. Mga taong maghahangad ng kapangyarihan. Mga pangyayaring susubok sa iyong puso. At mga pagkakataong kailangan mong pumili, hindi para sa sarili, kundi para sa iba. Nangingilid ang luha sa mga mata ni Alina. Huwag mong kalimutan, huling sabi ng diwata, ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa kung ano ang kaya mong hilingin, kundi sa kung ano ang kaya mong tanggihan. At sa isang marahang liwanag, tuluyan na itong naglaho. Naiwan si Alina sa kanyang kubo, kasama ang katahimikan at ang mahiwagang bato. Ngunit ngayon, iba na ang kanyang pakiramdam. Hindi na ito simpleng biyaya. Isa na itong tungkulin. Sa labas, si Mang Doro ay dahan-dahang tumayo. Ang kanyang mukha ay hindi na lamang puno ng takot, kundi ng mas malalim na damdamin. Hindi pa tapos ang kanyang hangarin. At sa dilim ng gabi, habang ang buwan ay natatakpan ng ulap, isang bagong anino ang nabuo. Mas mapanganib, mas tahimik, at mas determinado. Matapos ang nangyari noong gabing iyon, tila nagbago ang ihip ng hangin sa baryo ng Marahuyo. Ang mga bulong-bulungan ay hindi na lamang usap-usapan. Ito'y naging paniniwala. May kapangyarihan si Alina. At ang kapangyarihang iyon ay maaaring makuha. Sa mga sumunod na araw, napansin ni Alina ang kakaibang paglapit ng mga tao sa kanya. Dati bihira siyang kausapin, ngunit ngayon isa-isa silang dumarating sa kanyang kubo. May ngiti sa labi, ngunit may nakatagong layunin sa likod nito. Unang dumating si Aling Sela, isang balo na matagal nang naghihirap. Alina, anak, malumanay nitong sabi. Narinig ko na ikaw ay pinagpala. Ngumiti si Alina. Hindi po ganoon, Aling Sela. Nagkataon lang po na kung maaari sana, putol ng matanda. Baka naman may maitutulong ka. Ilang araw na kaming walang makain. Napahinto si Alina. Alam niya ang pakiramdam ng gutom. Hindi niya kayang tumanggi. Sandali lang po, sabi niya. Pumasok siya sa kubo at hinawakan ang mahiwagang bato. Kung maaari, mahina niyang bulong, bigyan mo sila ng sapat na pagkain. Muling nagliwanag ang bato. At tulad ng dati, lumitaw ang mga pagkain, sapat para kay Aling Sela at sa kanyang pamilya. Ibinigay iyon ni Alina ng buong puso. Maraming salamat, anak, luha ang sabi ng matanda. Ngunit ang eksenang iyon ay hindi nakaligtas sa mga mata ng iba. Kinabukasan, may isa na namang dumating. At pagkatapos nito, isa pa. Hanggang sa ang kubo ni Alina ay naging lugar ng mga kahilingan. Alina, baka naman pwede akong makahingi ng pera. Alina, gusto kong gumaling ang aking anak. Alina, sana magkaroon kami ng mas malaking bahay. Sa bawat kahilingan, naramdaman ni Alina ang bigat ng responsibilidad. Sa una, tinulungan niya ang mga tunay na nangangailangan, ang mga may sakit, ang mga nagugutom, ang mga walang-wala. Ngunit habang tumatagal, nagiging iba ang mga hiling. Hindi na ito tungkol sa pangangailangan, kundi sa kagustuhan. Isang araw, dumating si Lito, isang binatang kilala sa baryo bilang mapusok. Alina, sabi niya, gusto kong yumaman
Alam kong kaya mong gawin iyon. Umiling si Alina. Hindi ko po ginagamit ang bato para sa ganoon. Bakit hindi? Tanong ni Lito bahagyang naiinis. Kung kaya mo naman, bakit hindi mo ibigay sa iba? Dahil hindi lahat ng gusto ay tama, sagot niya. Nagbago ang mukha ni Lito. Kung ganoon, hindi ka rin pala naiiba sa iba, malamig nitong sabi bago umalis. Naiwan si Alina, tahimik. Sa gabing iyon, muli niyang hinawakan ng bato. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang kanyang naramdaman. Ang liwanag nito ay tila hindi na kasing lambing tulad ng dati. Parang may bigat. Parang may tanong. Ginagamit ko ba ito ng tama? Bulong niya. Naalala niya ang sinabi ng diwata. Hindi lahat ng healing ay biyaya. Bigla niyang napansin ang isang kakaibang pagbabago. Sa tuwing siya'y humihiling, kahit para sa iba, tila napapagod siya. Hindi pisikal, kundi sa loob. Parang may unti-unting nababawas sa kanya. Eto ba ang kapalit? Tanong niya sa sarili. Sa labas ng kanyang kubo, muling nagpakita si Mang Doro. Ngunit hindi na siya nagmamasid lamang. Sa kanyang mga kamay ay may hawak siyang isang maliit na sisidlan, naglalaman ng maitim na likido. Kung hindi ko makukuha ang bato sa karaniwang paraan, bulong niya, gagamit ako ng ibang paraan. Ang kanyang mga mata ay puno ng determination. At sa unang pagkakataon, may kasama na itong panganib na higit pa sa kasakiman. Samantala si Alina ay nakaupo sa loob ng kanyang kubo, hawak ang bato. Ngunit ngayon, hindi na siya sigurado. Ang kapangyarihang minsang nagbigay sa kanya ng pag-asa ay unti-unti nang nagiging dahilan ng kanyang pagdududa. At habang parami ng parami ang humihingi sa kanya, unti-unti rin siyang nawawala sa kanyang sarili. Sa katahimikan ng gabi, ang bato ay muling kumislap. Ngunit ang liwanag nito ay hindi na lamang nagdadala ng pag-asa, kundi pati na rin ng babala. Dumating ang umaga na tila mas mabigat kaysa sa nakasanayan. Nagising si Alina na may kakaibang panghihina, hindi sa kanyang katawan, kundi sa kanyang kalooban. Ang dati niyang sigla ay tila napalitan ng isang hindi maipaliwanag na pagod. Sa tabi ng kanyang higaan, ang mahiwagang bato ay naroon pa rin. Kumikislap, ngunit ngayon ay tila mas malamlam. Dahan-dahan niya itong kinuha. May nangyayari sa akin, bulong niya. Sa mga nakaraang araw, halos hindi siya tumigil sa pagtulong. Sa bawat hiling ng iba, siya'y nagbigay. Sa bawat pangangailangan, siya'y tumugon. Ngunit kapalit nito, unti-unti siyang nangihina. Hindi ko ito napansin noon, wika niya sa sarili. Pero ngayon, parang may nawawala sa akin. May nagbago! Bumangon siya at sinubukang maglakad palabas ng kubo, ngunit agad siyang napaupo sa kahinaan. Sa labas, naroon na naman ang ilang tao, naghihintay. Alina, nandyan ka ba? May kailangan sana kami. Isang hiling lang. Napapikit si Alina. Sa unang pagkakataon, hindi siya agad tumayo upang tumulong. Sa halip, nanatili siyang nakaupo, hawak ang bato, at tahimik na nakikinig sa sarili niyang tibok ng puso. Hanggang saan ang kaya ko? Tanong niya. Ngunit hindi nagtagal, nanaig ang kanyang konsensya. Dahan-dahan siyang tumayo at lumabas. Pasensya na po kung natagalan, mahina niyang sabi. Ngunit halata sa kanyang mukha ang pagod. Alina, may sakit ang anak ko, sabi ng isang ina. Hindi na siya gumigising ng maayos.
Agad nawala ang pag-aalinlangan ni Alina. "Tutulungan kita," sagot niya. Pumasok siya sa kubo, hinawakan ng bato at pumikit. "Kung maaari, pagalingin mo siya." Isang maliwanag na liwanag ang sumiklab. Ngunit sa pagkakataong ito, mas matindi. Napahawak si Alina sa kanyang dibdib. Parang may humihigop ng lakas mula sa kanya. Pagmulat niya ng mata, naramdaman niyang nanlalamig ang kanyang mga kamay. Ngunit sa labas, gumaling ang bata. Napayakap ang ina sa kanyang anak, umiiyak sa tuwa. "Salamat, Alina, isang himala." Ngunit si Alina, napaupo sa sahig. Hinahabol ang kanyang hininga. Masyado na, bulong niya. Hindi na niya maikakaila. Ang bawat hiling ay may kapalit. At ang kapalit na iyon ay siya mismo. Sa di kalayuan, muling nagmamasid si Mang Doro. Ngunit ngayon, may bago siyang napansin. Humihina siya. Wika niya. Ngumiti siya, isang ngiting puno ng balak. Kung ganoon, mas madali ko na itong makukuha. Kinagabihan, naghanda siya. Ang maliit na sisidlan na hawak niya ay naglalaman ng isang kakaibang likido. Itim, malapot, at tila may sariling galaw. Isang patak lamang ni bulong niya at mawawala ang kanyang lakas. Dahan-dahan siyang lumapit sa kubo ni Alina. Sa loob, si Alina ay nakahiga, hawak ang bato. Hindi siya makatulog. "Hindi ko na kaya," bulong niya. Pero paano ang iba? Sa kanyang isipan, bumalik ang mga mukha ng mga taong kanyang tinulungan at ang mga patuloy pang humihingi ng tulong. Napaluha siya. Hindi ko alam kung ano ang tama. At sa sandaling iyon, ang bato ay muling nagliwanag, ngunit hindi tulad ng dati. Sa liwanag nito, unti-unting lumitaw ang anyo ng diwata. Hindi ganap, kundi parang anino lamang. "Alina," mahinang tawag nito. Napabangon siya, nagulat. "Diwata, tulungan mo ako," pakiusap niya. Hindi ko na alam kung ano ang dapat gawin. Tumingin ang diwata sa kanya. May lungkot sa mga mata nito. "Hindi kita maaaring pangunahan," sabi nito. "Ang kapangyarihang iyan ay pinili ka. At ikaw ang dapat pumili kung paano ito gagamitin." "Pero nauubos na ako," sagot ni Alina. "Dahil ibinibigay mo ang lahat," tugon ng diwata. "At nakalimutan mong magtira para sa iyong sarili." Natahimik si Alina. Ang tunay na kabutihan, dagdag nito, ay hindi ang pagbibigay ng lahat, kundi ang pagbibigay ng may hangganan. Bago pa makapagsalita si Alina, unti-unting naglaho ang anyo ng diwata. Naiwan siyang muli sa katahimikan. Ngunit sa pagkakataong ito, may bagong tanong sa kanyang isipan. Hindi lang kung paano tumulong, kundi kung kailan dapat tumigil. Sa labas ng kubo, si Mang Doro ay dahan-dahang lumapit sa bintana. Tahimik, maingat, at sa kanyang kamay. Ang sisidlan ay unti-unti nang bumubukas. Ang gabi ay muling naging saksi sa isang panganib na hindi pa nalalaman ni Alina. Tahimik ang gabi sa baryo ng Marahuyo. Ang mga ilaw sa kabahayan ay isa-isang namatay, at ang hangin ay tila huminto sa paghinga. Sa ganitong katahimikan, ang bawat galaw ay nagiging mas malinaw, mas mapanganib. Sa loob ng kubo, si Alina ay nakahiga ngunit hindi makatulog. Ang kanyang katawan ay pagod
at ang kanyang isipan ay puno ng alinlangan. Hawak pa rin niya ang mahiwagang bato, ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya ito magamit kahit nais niya. Hindi ko na kayang humiling, mahina niyang bulong. Sa labas, si Mang Doro ay dahan-dahang sumilip sa bintana. Nakita niyang nakapikit si Alina, tila mahimbing ang tulog. Ito na ang pagkakataon na kanyang hinihintay. Mahigpit niyang hinawakan ang maliit na sisidlan. Isang patak lamang, ulit niya sa sarili. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Bahagya itong umingit, ngunit hindi nagising si Alina. Pumasok siya, halos hindi marinig ang kanyang mga hakbang. Ang kanyang mga mata ay agad napunta sa bato. Kumikislap ito, mahina, ngunit sapat upang gabayan ang kanyang balak. Lumapit siya. 1, 2 hakbang, hanggang sa siya'y nasa tabi na ni Alina. Unti-unti niyang binuksan ang sisidlan. Isang malamig na amoy ang kumalat sa hangin, tila may dalang panganib. Kapag nanghina ka palalo, bulong niya, wala ka nang magagawa. Ibinuhos niya ang isang patak ng maitim na likido sa gilid ng mesa, malapit sa bato. Ngunit sa sandaling iyon, biglang nagliwanag ang bato. Hindi tulad ng dati. Ang liwanag nito ay marahas, tila galit. Napaatras si Mang Doro. Ano? Mula sa bato, kumalat ang liwanag sa buong kubo at ang patak ng lason ay biglang naglaho, parang nilamon ng kapangyarihan nito. Nagising si Alina. Ano yon? Gulat niyang sabi. Nakita niya si Mang Doro. Mang Doro? Napaurong ang matanda, nanginginig. Hindi ko sinasadya. Bakit po kayo narito? Tanong ni Alina, nanginginig ang boses. Hindi agad nakasagot si Mang Doro. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagsabi ng totoo. Gusto kong makuha ang bato, mariin niyang sabi. Dahil sa kapangyarihan nito, maaari kong baguhin ang lahat. Napailing si Alina. Hindi ninyo nauunawaan, sagot niya. Hindi ito simpleng kapangyarihan, may kapalit ito. Handa akong bayaran ang kahit anong kapalit, sigaw ni Mang Doro. Hindi ninyo alam ang sinasabi ninyo. Sa sandaling iyon, muling nagliwanag ang bato. Ngunit ngayon, hindi lamang liwanag ang lumabas, kundi isang tinig. Isang pamilyar na tinig. Ang kasakiman ay hindi kailanman nabubusog. Lumitaw ang diwata, hindi bilang anino, kundi ganap na anyo. Ang kanyang presensya ay nagdala ng katahimikan at takot sa parehong sandali. 2 beses ka nang nagbalak, wika nito kay Mang Doro. At ngayon, pinili mong saktan ang aking pinili. Napayuko si Mang Doro. Hindi ko na mapigilan, mahina niyang sabi. Lumapit ang diwata. Ang kapangyarihan ay hindi ibinibigay sa mga naghahangad nito ng labis, wika nito. Sapagkat sila ang unang nilalamon nito. Biglang umihip ang hangin. At sa isang iglap, ang sisidlan sa kamay ni Mang Doro ay nabasag. Ang maitim na likido ay naglaho sa hangin. Napaupo ang matanda sa sahig, tila nawalan ng lakas. Samantala, si Alina ay nakatayo, hawak ang bato, ngunit ngayon ay malinaw na sa kanya ang isang bagay. Hindi niya kayang iligtas ang lahat. At hindi lahat ay nais maligtas. Diwata, mahina niyang tawag. Tumingin ito sa kanya. Hindi ko na kayang ipagpatuloy ito ng ganito, sabi ni Alina. Kung patuloy akong gagamit ng bato para sa lahat,
Mauubos ako. Tumango ang diwata. Ngayon mo lamang tunay na nauunawaan, sagot nito. Kung ganoon, ano ang dapat kong gawin? Tanong ni Alina. Sandaling natahimik ang diwata. Pagkatapos ay nagsalita. Matutong pumili. Hindi lahat ng humihingi ay dapat bigyan. Hindi lahat ng pagdurusa ay dapat mong akuin. At hindi lahat ng laban ay iyo. Napapikit si Alina, tinanggap ang mga salitang iyon. Sa unang pagkakataon, pinili niyang huminga. Hindi para sa iba, kundi para sa sarili. Sa labas ng kubo, ang gabi ay muling naging tahimik. Ngunit ang katahimikang iyon ay hindi na tulad ng dati. Dahil ngayon, may malinaw ng hangganan ng kapangyarihan. At sa puso ni Alina, unti-unti nang nabubuo ang lakas na hindi nagmumula sa bato, kundi sa kanyang sariling pagpili. Mula ng gabing muntik nang malason si Alina, nagbago ang kanyang pananaw sa mahiwagang bato. Hindi na niya ito tinitingnan bilang sagot sa lahat ng problema, kundi bilang isang kapangyarihang kailangang ingatan. Kinabukasan, hindi siya agad lumabas ng kubo. Sa halip, tahimik siyang umupo sa harap ng mesa, hawak ang bato, at pinagmamasdan ang liwanag nito. Hindi lahat ay dapat kong akuin, bulong niya sa sarili. At hindi lahat ay dapat kong sagutin. Sa labas, gaya ng dati, may mga taong naghihintay. Alina, nandyan ka ba? May kailangan sana kami. Ngunit ngayon, hindi siya agad tumayo. Huminga siya ng malalim at sa unang pagkakataon, pinili niyang maghintay. Paglabas niya, sinalubong siya ng mga mata na puno ng pag-asa at ng ilan ay may halong pag-asam. Alina, sabi ng isang lalaki, baka naman pwede mo akong tulungan. Gusto kong magkaroon ng malaking bukirin. Tahimik na tumingin si Alina sa kanya. At bakit mo yun nais? Tanong niya. Nagulat ang lalaki. Para yumaman. Hindi agad sumagot si Alina. Sa halip, umiling siya. Hindi kita matutulungan dyan, mahinahon niyang sabi. Nagbago ang ekspresyon ng lalaki. Pero kaya mo naman. Hindi lahat ng kaya ay dapat gawin, sagot niya. Unti-unting kumalat ang bulungan sa mga tao. Bakit siya tumatanggi? Hindi ba't kaya niya? Ngunit nanatiling matatag si Alina. Isa-isa niyang pinili ang kanyang tutulungan, ang tunay na nangangailangan, ang may sakit, ang walang kakayahan. At sa bawat pagtanggi, naramdaman niya ang kakaibang lakas. Hindi ito galing sa bato, kundi sa kanyang desisyon. Ngunit hindi lahat ay natuwa. Sa gilid ng karamihan, nakatayo si Mang Doro. Tahimik, ngunit hindi nagalit. Sa halip, tila may iniisip. Hindi ko makukuha ang bato sa puwersa, bulong niya. Pero baka may ibang paraan. Habang pinagmamasdan niya si Alina, napansin niya ang pagbabago. Hindi na siya basta-basta nagpapagamit, wika niya. Mas lalong naging mahirap. Ngunit sa kanyang mga mata, may isang ideya na unti-unting nabubuo. Samantala, sa loob ng kubo, si Alina ay muling naupo matapos ang mahabang araw. Pagod pa rin siya, ngunit hindi na tulad ng dati. Ngayon, may control na siya. Hinawakan niya ang bato. Sa unang pagkakataon, hindi siya humiling. Hindi kita gagamitin ngayong gabi, sabi niya. At sa kanyang pagtataka,
Ang liwanag ng bato ay naging mas banayad. Parang ito'y sumasang-ayon. Napangiti si Alina. Ngunit sa sandaling iyon, may kakaibang nangyari. Mula sa bato, lumabas ang isang mahinang liwanag, hindi papalabas, kundi papasok sa kanyang kamay. Parang may ibinabalik. Napakunot ang noo ni Alina. Ano ito? Bigla niyang naramdaman. Ang lakas na unti-unting bumabalik sa kanya. Ang pagod sa kanyang dibdib ay nabawasan. Ang kanyang paghinga ay naging mas magaan. Kapag hindi ko ito ginagamit, bulong niya, bumabalik ang nawala sa akin. Sa sandaling iyon, may isang mahalagang bagay siyang naunawaan. Ang bato ay hindi lamang kumukuha. Ito rin ay nagbabalik. Ngunit tanging sa mga marunong maghintay. Sa labas ng kubo, ang gabi ay muling bumalot sa baryo. Ngunit sa di kalayuan, si Mang Doro ay nakatayo pa rin. At ngayon, hindi na siya nagmamadali. Sa kanyang mga labi, unti-unting lumitaw ang isang ngiti. Kung hindi ko makukuha ang bato, bulong niya, baka kaya kong baguhin ang may-ari nito. Ang kanyang mga mata ay nagdilim. Hindi na niya kailangang nakawin ang kapangyarihan. Kung kaya niyang baguhin ang puso ng nagmamay-ari nito. At sa katahimikan ng gabi, isang bagong panganib ang nagsimulang umusbong. Mas tahimik, mas tuso, at mas mapanlinlang. Lumipas ang mga araw na tila mas tahimik ang baryo, ngunit sa ilalim ng katahimikang iyon, may mga bagay na unti-unting gumagalaw. Ang pagbabago ni Alina ay hindi na lingid sa kaalaman ng lahat. Hindi na siya ang dalagang basta nagbibigay, siya na ngayon ang marunong pumili. At para sa ilan, iyon ay kahanga-hanga. Ngunit para sa iba, ito ay isang hadlang. Isa na rito si Mang Doro. Sa kanyang munting tahanan, siya'y nakaupo sa dilim. Tanging ilaw ng isang lumang lampara ang nagbibigay liwanag sa kanyang muka. Sa kanyang harapan ay ilang piraso ng kakaibang bagay, mga tuyong dahon, abo, at isang maliit na sisidlan na tila may natitirang bakas ng maitim na likido. Kung hindi ko makuha ang bato, bulong niya, kukunin ko ang kanyang loob. Sa kanyang isipan, nabuo ang isang plano, hindi sa pamamagitan ng puwersa, kundi sa pamamagitan ng tukso. Kinabukasan, nagpunta siya kay Alina, ngunit hindi bilang isang magnanakaw, kundi bilang isang kaawa-awang matanda. Alina, mahina niyang tawag, tila nanghihina. Nagulat si Alina nang makita siya. Mang Doro, ayos lang po ba kayo? Napaupo ang matanda sa labas ng kubo, hawak ang kanyang dibdib. May sakit ako, sabi niya, hingal na hingal. Parang unti-unti akong nawawala ng lakas. Agad na lumapit si Alina. Sandali lang po, tutulungan ko kayo, sabi niya. Ngunit sa kanyang pag-abot sa bato, may kung anong pumigil sa kanya. Isang alaala. Ang gabing muntik na siyang lasunin. Ang babala ng diwata. At hindi lahat ng laban ay iyo. Napahinto siya. Mang Doro, maingat niyang sabi. Ano po ba talaga ang nararamdaman ninyo? Sandaling natahimik ang matanda. Ngunit agad siyang umarte. Hindi ko na kaya. Tulungan mo ako. Pakiusap niya. Ngunit ngayon, mas matalas na ang pakiramdam ni Alina. Hindi siya agad naniwala. Kung tutulungan ko kayo, sabi niya, dapat tapat kayo sa akin.
Nagbago ang ekspresyon ni Mang Doro. Sa isang iglap, nawala ang kanyang kahinaan at napalitan ito ng isang malamig na ngiti. Talagang nagbago ka na, wika niya. Napaatras si Alina. Mang Doro, hindi ka na madaling lokohin, dagdag nito. Pero hindi pa tapos ang laban. Biglang umihip ang hangin. At sa kanyang kamay, lumitaw ang isang piraso ng maitim na usok. Tila buhay, gumagalaw, at may sariling anyo. Kung hindi ko makuha ang bato, mariin niyang sabi, sisiguraduhin kong hindi mo rin ito magagamit ng maayos. Ibinato niya ang maitim na usok patungo kay Alina. Napasinghap siya. Ngunit bago pa ito tumama, nagliwanag ang bato. Isang malakas na alon ng liwanag ang sumabog mula sa kanyang mga kamay, sinalubong ang maitim na usok. Nagbanggaan ang dalawang puwersa, liwanag at dilim. Sa gitna ng laban, napapikit si Alina. Hindi ito para sa akin lamang. Bulong niya. Kailangan kong maging matatag. Sa isang iglap, nawala ang maitim na usok. Napaatras si Mang Doro, tila nahinaan. Hinpa ito tapos, wika niya bago tuluyang tumakbo palayo. Tahimik na muli ang paligid. Ngunit ang puso ni Alina ay mabilis ang tibok. Hanggang kailan ito magpapatuloy? Tanong niya. Sa sandaling iyon, muling lumitaw ang diwata. Ngunit ngayon, may bahid ng pag-aalala sa kanyang mukha. Ang kadiliman ay nagsimula ng lumalim, sabi nito. Tungkol po kay Mang Doro? Tanong ni Alina. Tumango ang diwata. Ang kanyang kasakiman ay nagbukas ng pinto sa mga puwersang hindi niya nauunawaan. Mapipigilan ko pa po ba siya? Tumingin ang diwata sa kanya. Direkta, matalim. Hindi mo siya kayang baguhin, sagot nito. Ngunit maaari mong piliin kung paano ka haharap sa kanya. Napayuko si Alina. Natakot po ako. Amin niya. Ang takot ay hindi kahinaan, sagot ng diwata. Ito ay paalala na may mahalaga kang pinoprotektahan. Tahimik na tumango si Alina. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang hindi na ito simpleng pagsubok. Ito ay laban na. At sa dilim ng kagubatan, habang si Mang Doro ay patuloy na naglalakad palayo, ang kanyang anyo ay tila unti-unting nilalamon ng anino. Ang kanyang mga mata ay hindi na tulad ng dati, mas madilim, mas mapanganib. At sa kanyang mga labi, isang pangakong puno ng galit. Kung hindi ko makuha ang kapangyarihan, wawasakin ko ang may hawak nito. Sa gabing iyon, ang hangin ay muling nagdala ng babala. At si Alina ay nasa gitna ng isang laban na hindi na niya maaaring iwasan. Dumating ang gabi na tila mas mabigat kaysa sa lahat ng nagdaang araw. Ang hangin sa baryo ng Marahuyo ay malamig at halos hindi gumagalaw, parang may hinihintay na mangyari. Sa loob ng kanyang kubo, si Alina ay nakaupo sa harap ng mesa, hawak ang mahiwagang bato. Ang liwanag nito ay hindi na lamang kumikislap, ito'y tila humihinga kasabay ng kanyang dibdib. Alam niya, malapit na ang huling pagsubok. Hindi nagtagal, isang malakas na hangin ang biglang umihip sa labas. Ang mga puno ay kumaluskos at ang lupa ay tila bahagyang yumanig. Tumayo si Alina. Lumabas siya ng kubo at doon niya nakita. Sa gitna ng madilim na daan, nakatayo si Mang Doro. Ngunit hindi na siya ang dating matanda.
Ang kanyang katawan ay tila nababalot ng maitim na usok. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa kakaibang liwanag at ang kanyang presensya ay nagdadala ng lamig at takot. Alina, mababang tawag niya. Ibigay mo na sa akin ang bato. Mahigpit na hinawakan ni Alina ang mahiwagang bato. Huli na Mang Doro, sagot niya. Hindi na ito tungkol sa kapangyarihan. Ngumiti ang matanda, isang ngiting hindi na makatao. Hindi mo pa rin nauunawaan, wika niya. Ang kapangyarihan, ang sagot sa lahat. Unti-unti siyang lumapit. Sa bawat hakbang, ang lupa ay tila nangingitim. Sa kapangyarihan, patuloy niya, wala ng kahirapan, wala ng paghihirap, wala ng limitasyon. Ngunit umiling si Alina. Hindi po iyon ang nakita ko, sagot niya. Ang kapangyarihan ay may hangganan at may kapalit. Kung ganoon, ipapakita ko sa iyo ang walang hanggan. Sa isang malakas na sigaw, inilabas ni Mang Doro ang maitim na enerhiya mula sa kanyang katawan. Kumalat ito sa paligid, tila isang bagyong walang anyo. Napaatras si Alina, ngunit hindi siya tumakbo. Sa halip, huminga siya ng malalim. Naalala niya ang lahat. Ang gutom, ang hirap, ang unang hiling, ang mga taong tinulungan niya, at ang mga pagkakataong pinili niyang tumanggi. Hindi ko kailangan ng walang hanggan, bulong niya. Mahigpit niyang hinawakan ang bato. Ang kailangan ko ay sapat. Sa sandaling iyon, ang bato ay nagliwanag. Hindi marahas, kundi malinaw. Malinis. At puno ng init. Ang liwanag ay kumalat sa kanyang paligid, unti-unting tinataboy ang kadiliman. Nagbanggaan ang dalawang puwersa. Liwanag at dilim. Ngunit hindi ito tulad ng nauna. Hindi ito laban ng lakas, kundi laban ng layunin. Habang lumalakas ang liwanag, napansin ni Alina ang isang bagay. Ang maitim na anyo ni Mang Doro ay hindi lamang galit. Ito ay puno ng lungkot, takot, at kawalan. Hindi pa huli ang lahat, sigaw niya. Pwede pa kayong bumalik. Ngunit umiling si Mang Doro. Wala na akong babalikan, sagot niya. Ngunit sa kanyang boses, may bahagyang pag-alinlangan. Lumapit si Alina kahit patuloy ang banggaan ng enerhiya. Hindi ninyo kailangan ng bato, sabi niya. Hindi ito ang sagot sa lahat. Kung ganoon, ano? Galit na tanong ng matanda. Tumigil si Alina. At saka siya nagsalita. Hindi bilang may hawak ng kapangyarihan, kundi bilang isang taong natuto. Ang tunay na kapangyarihan, wika niya, ay ang kakayahang pumili. Pumili kung kailan tutulong. Pumili kung kailan titigil. At pumili kung sino ang magiging ikaw. Sa sandaling iyon, biglang nagbago ang liwanag. Hindi na ito laban. Ito'y naging yakap. Isang init na unti-unting bumalot kay Mang Doro. Unti-unting nawala ang maitim na usok. Ang kanyang mga mata ay bumalik sa dati. At ang kanyang katawan ay muling naging payak. Napaupo siya sa lupa. Tama ka, mahina niyang sabi. Pero huli na. Ngunit umiling si Alina. Hindi pa, sagot niya. Tahimik ang paligid. Ang hangin ay humupa. At ang gabi ay muling naging payapa. Sa likod ni Alina, lumitaw ang diwata. Ngunit hindi na ito nagsalita. Sa halip,
Siya'y ngumiti. Isang ngiting puno ng pag-apruba. Dahan-dahang lumapit si Alina kay Mang Doro. At sa unang pagkakataon, iniabot niya ang kanyang kamay. Tinanggap ito ng matanda. At sa sandaling iyon, natapos ang laban. Kinabukasan, ang baryo ng Marahuyo ay nagising sa isang bagong simula. Si Mang Doro ay nagbago. Hindi na siya ang dating sakim, kundi isang taong natuto mula sa kanyang pagkakamali. At si Alina ay hindi na lamang isang dalagang may hawak ng mahiwagang bato. Siya na ngayon ay isang tagapag-ingat, hindi ng kapangyarihan, kundi ng balanse. At ang mahiwagang bato, nananatili pa rin sa kanyang kamay, ngunit hindi na ito ang kanyang sandigan, sapagkat natutunan niya na ang tunay na liwanag ay hindi nagmumula sa isang bagay, kundi sa puso ng taong marunong pumili. Wakas.